Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Siya ay 91 taong gulang at meron siyang pagkalalaki na matigas pa sa bato. Walang tableta, walang ineksyon, walang hormone therapy. Isang simpleng ugali lamang na sinusunod niya araw-araw sa loob ng mahigit 4 na dekada. Bilang isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan, akala ko ay nakita ko na ang lahat. Libu-libong pasyente, libu-libong kondisyon. Ngunit ang lalaking ito, talagang lubos niya akong ginulat. Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes at inilaan ko ang buong karera ko sa pagtulong sa mga kalalakihan, lalo na sa mga higit sa 80 anyos na maibalik ang kanilang sigla, kanilang kumpiyansa, at ang kanilang kakayahang maging malapit muli sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit wala sa anumang napag-aralan ko sa medikal na paaralan. Walang aklat, walang case study ang naghanda sa akin para sa kung ano ang itinuro sa akin ng 90 anyos na pasyenteng iyon sa araw na iyon. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na sa pagtanda ang kakayahang sexual ay natural na humihina na ang pagkawala ng iyong ereksyon ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyon ganap na totoo? Paano kung ang isang maliit, natural, at abot-kayang ugali ay maaaring ganap na baguhin ang pananaw na iyon? Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang eksaktong diskarte na sinunod ng lalaking ito at ang siyensya na ngayon ay sumusuporta rito. Matututuhan ninyo kung paano suportahan ang mas malakas na erections, pagbutihin ang sirkulasyon, protektahan ang inyong prostate, at bawiin ang lakas sexual na dati ninyong taglay nang hindi umaasa sa mga gamot. Ngunit bago ko ibahagi ang kanyang sikreto, kailangan ninyong marinig kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan pagkatapos ng edad T. Dahil kapag naunawaan ninyo iyon, ang kapangyarihan ng isang pang-araw-araw na gawin na ito ay magkakaroon ng perpektong kahulugan. Magsimula na tayo. Ang lalaking gumulat sa akin, hinding-hindi ko malilimutan ang araw na pumasok siya sa aking opisina. Si Lolo Juan ay 90 taong gulang, hindi naglalakad ng paudlot-udlot, kundi taas noo, bukas ang dibdib at puno ng buhay. Karamihan sa mga lalaki sa ganoong edad ay bumabagal na dumedepende sa gamot, minsan pa nga ay sa iba para malagpasan ang araw. Ngunit hindi siya. Mayroon siyang kalmadong kumpiyansa, isang kislap sa kanyang mga mata, at sa totoo lang, isang uri ng presensya na hindi mo madalas makita kahit sa mga lalaking kalahati ng kanyang edad. Binati ko siya tulad ng ginagawa ko sa sinumang pasyente. Inaasahan marahil na suriin ang presyon ng dugo, mga alalahanin sa prostate o mga karaniwang laboratorio. Ngunit sa loob ng ilang minuto, napagtanto kong hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Pagkatapos ng kanyang pagsusuri, tinanong ko ang karaniwang tanong, "Kumusta na po ang lahat ng aspeto ng inyong kalusugan, pisikal man o sa pakikipag-ugnayan sa inyong may bahay?" Tumawa siya, tumingin ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Doktor, araw-araw pa rin po akong nagigising na matigas." Akala ko ay nagkamali ako ng dinig. Nagtanong akong muli para lamang linawin,
At muli ngumiti siya at sinabing, "Nariyan pa rin po. Matatag, hindi pumapalya, walang problema. Ako po ay 96, hindi 106. Hindi siya nagyayabang. Tapat lamang niyang sinasabi ang totoo. Bilang isang doktor na gumugol ng mga dekada sa pagtatrabaho sa mga kalalakihang nakikipagpunyagi sa erectile dysfunction, mga issue sa prostate at pagbaba ng testosterone, ako ay natigilan. Paano ito naging posible? Ano ang ginagawa niyang kaiba sa libu-libong lalaking ginamot ko? Na karamihan ay 30 ko 70 taon na mas bata at hindi na makapag-perform. Kaya lumapit ako at direkta siyang tinanong, "Ano po ang sikreto ninyo?" At hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi niya, "Mayroon akong isang bagay na ginagawa araw-araw. Isang ugali lang. Ginagawa ko na ito mula pa noong 50 anyos ako. Simple lang, natural, at dito ako nanunumpa. Inakala ko na ito ay isang bagay na komplikado, isang makabagong suplemento, isang bihirang therapy. Ngunit hindi. Ang sinabi niya sa akin ay napakapangkaraniwan, napakabaliwala na halos matawa ako. Ngunit hindi ako tumawa dahil ang mga resulta ay nakatayo mismo sa aking harapan. Binago ng pag-uusap na iyon ang aking pagtingin sa pagtanda, sa kalusugan ng kalalakihan, at lalo na sa kung paano natin iniisip kung ano ang normal pagkatapos ng 60. Ang lalaking ito ay hindi isang exception sa patakaran. Siya ay isang buhay na patunay na ang patakaran ay kailangang baguhin. At ang sunod niyang ibinunyag ay nagdala sa akin sa isa sa pinakasimple, pinakamakapangyarihang kasangkapan na ibinibigay ko ngayon sa aking mga pasyente araw-araw. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang gawi na ito at kung bakit ito gumagana ng mas mahusay kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pang-araw-araw na ugali na nagpabago sa lahat. Aaminin ko, noong una, hindi ako lubos na naniwala sa kanya. Tumango ako ng magalang, ngunit sa loob-loob ko, iniisip ko, imposibleng ganoon lang kasimple iyon. Ngunit kailangan kong magtanong, ano po itong isang gawi na pinanghawakan ninyo sa loob ng mahigit 40 ko taon? Ngumiti siyang muli at sinabing, "Bawat umaga, walang palya, kumakain ako ng isang dakok ng sari-saring hilaw na mani at buto. Iyon lang. Iyon lang, isang dakok ng mani. Walang tableta, walang aparato, walang mahigpit na regimen." Nagulat ako, maging nag-aalinlangan. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagkakasabi, ang pagiging tuloy-tuloy, ang paninindigan na nagpatigil sa akin. At pagkatapos ay naalala ko ang nakita ko sa silid ng pagsusuri, isang lalaking papalapit sa 100, matalas pa rin ang isip, pisikal na maliksi, at aktibo pa rin sa sexual na paraan. Ang ganoong uri ng sigla ay hindi nagmumula sa swerte lamang. Kaya nagsimula akong magsaliksik. Binalikan ko ang mga pag-aaral. Hinalughog ko ang mga medical journal, mga pag-aaral sa nutrition data ng daloy ng dugo, anumang makakatulong sa akin na maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. At sa aking pagkagulat, naroon ang siyensya, matibay na patunayan at higit na malawak kaysa sa aking inaasahan. Ang isang pang-araw-araw na gawin na ito
ay gumagawa ng higit pa sa pagtulong sa kanyang mga ereksyon. Sinusuportahan nito ang kanyang buong sistema ng daluyan ng dugo. Pinoprotektahan nito ang kanyang puso, kanyang utak, at ang kanyang prostate. Ang partikular na timpla ng mga sustansya na matatagpuan sa mga mani at buto na iyon, magnesium, zinc, selenium, malusog na taba, at lalo na ang L-arginine ay nagtutulungan upang mapataas ang daloy ng dugo, mabawasan ang pamamaga, at i-optimize ang natural na performance ng kanyang katawan. Naisip ko ang daan-daang lalaking nakita ko na nakaramdam ng pagkasira ng loob, kahihiyan, at pagkatalo dahil sa humihinang kalusugan ng kanilang sexualidad. Mga lalaking sinabihan na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. At narito ang isang pasyente na lumalaban sa tadhana gamit ang isang bagay na napakasimple, napakadaling makuha, na halos hindi makatarungan kung gaano ito napabayaan. Mula sa sandaling iyon, sinimulan kong irekomenda ito sa ibang mga pasyente. At sa paglipas ng mga buwan at taon, ang mga resulta ay patuloy na nagsasalita para sa kanilang sarili. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang kanyang kinakain. Ito ay tungkol sa kung bakit ito gumana ng napakahusay. Ano ang nangyayari sa loob ng kanyang mga daluyan ng dugo at sistema ng hormone na naging dahilan kung bakit napakabisa ng gawin na ito. Dito nagiging tunay na kamangha-mangha ang mga bagay. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito, ang bahagi na gumagawa sa mga mani bilang pinakamakapangyarihan at hindi napapansing pampatigas ng kalikasan. Ang mga mani ay Viagra ng kalikasan. Habang mas malalim kong sinuri ang pananaliksik at nakinig sa mas maraming pasyente na nagsimulang isama ang gawin na ito, isang bagay ang naging malinaw ang ginagawa ng lalaking ito ay hindi lamang malusog. Ito ay may biolohikal na kapangyarihan. Ang mga mani ay hindi lamang isang merienda. Sila ang bersyon ng kalikasan ng Viagra nang walang mga side effect. Narito ang hindi lubos na nauunawaan ng karamihan sa mga tao, mga pasyente, at maging ng maraming doktor. Para magkaroon ng ereksyon, kailangang malayang dumaloy nang mabilis ang dugo papunta sa ari. Ang daloy na iyon ay halos ganap na nakasalalay sa pagiging nababaluktot at bukas ng iyong mga daluyan ng dugo. At diyan pumapasok ang nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang molekula na ginagawa ng iyong katawan upang mag-relax at palawakin ang iyong mga daluyan ng dugo. Ito mismo ang compound na target ng mga gamot tulad ng Viagra. Kung walang sapat na nitric oxide, kahit na nakakaramdam ka ng pagnanasa ang iyong katawan, ay hindi makakatugon. Ngayon, narito ang hindi kapanipaniwalang bahagi. Ilan sa mga mani na kinakain ng pasyenteng ito araw-araw ay puno ng L-arginine, isang natural na amino acid na nagpapalakas ng iyong mga antas ng nitric oxide. Kapag pumasok ang L-arginine sa iyong sistema, ito ay nagiging nitric oxide at nagbibigay ng senyales sa iyong mga daluyan ng dugo na bumuka na, nagpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oxygen na dumaloy ng eksakto kung saan ito kailangan kapag ito ay kailangan. At ang epektong ito ay hindi lamang sumusuporta sa mga ereksyon. Nakikinabang dito
ang iyong buong cardiovascular system. Nagsimula kong mapagtanto na ang talagang ginagawa ng lalaking ito ay ang pagpapanatili ng malusog na sirkulasyon mula sa loob palabas. Hindi niya nilalabanan ang mga senyales ng pagtanda gamit ang mga gamot o operasyon. Pinipigilan niya itong mangyari sa simula pa lang. Sa paglipas ng panahon, nakita ko ito na nasasalamin sa aking sariling mga pasyente. Ang mga lalaking naghirap ng maraming taon dahil sa mahina o hindi maaasahang mga ereksyon ay nagsimulang mapansin ang mas matigas, mas pare-parehong mga tugon, minsan sa loob lamang ng ilang linggo ng pagbabago ng kanilang gawain sa umaga. Hindi lang iyon, nag-ulat sila ng mas mahusay na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at pinabuting kalooban. At lahat ito ay nag-ugat sa isang natural at pang-araw-araw na tulong sa daloy ng dugo. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na may higit pa sa kwento? Dahil habang mahalaga ang daloy ng dugo, bahagi lamang ito ng equation. Ang tunay na sikreto ay nakasalalay sa mga tiyak na uri ng mani na kanyang kinakain at kung ano ang ginagawa ng bawat isa para sa iyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang 6 na pinakatampok at kung bakit tinatawag ko na sila ngayong mga erection superfood. Ang yin na superstar para sa mas matibay na erections. Nang maunawaan ko kung paano pinalakas ng gawi na ito ang daloy ng dugo, gusto kong malaman kung anong mga uri ng mani ang naghahatid ng pinakamalakas na resulta. Hindi lahat ng mani ay nilikhang pantay-pantay at ang ginagawa ng pasyenteng ito ng napakatalino, namamalayan man niya o hindi, ay ang pagpili ng isang napaka-espesipikong kombinasyon ng mga natural na pagkain na bawat isa ay may natatanging papel sa pagsuporta sa kanyang kalusugang sexual. Sinimulan kong tawagin silang mga erection superfood dahil sa totoo lang iyon talaga sila. Ipapakita ko sa inyo ang nangungunang 6 na isinama niya sa kanyang gawain at na ngayon ay inirerekomenda ko sa halos bawat nakatatandang pasyenteng lalaki na pumapasok sa aking klinika. Pistachios agad itong namukod-tangi. Mayaman sila sa L-arginine, oo, ngunit naglalaman din sila ng mga antioxidant at mga plant compound na nagpapabuti sa pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo. Ipinapakita pa ng mga klinikal na pag-aaral ang nasusukat na pagbuti sa erectile function pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagdaragdag ng pistachios sa iyong dieta. Walnuts, isa pang makapangyarihang kakampi. Dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng omega-3 fatty acids, binabawasan nila ang pamamaga at pinapabuti ang lapot ng dugo susi para sa makinis at walang patid na daloy ng dugo. Almonds, almendras, nagdadala sila ng bitamina E at magnesium na parehong sumusuporta sa balanse ng hormone at paggana ng nerbiyos. Hazelnuts, nag-aalok din ng saganang bitamina E at sila ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatiling matatag ng mga antas ng testosterone. Brazil nuts, isang personal na paboritong irekomenda dahil sa mayaman nitong nilalaman ng selenium. Mahalaga ang selenium para sa produksyon ng testosterone at pangkalahatang kalusugan ng similya. At panghuli, pumpkin seeds, buto ng kalabasa, puno ng zinc. Tumutulong silang i-regulate ang libido at protektahan ang prostate na talagang kritikal habang tumatanda ang mga lalaki.
Bawat isa sa mga ito ay may sariling lakas, ngunit sama-sama lumilikha sila ng isang synergistic effect, isang uri ng natural na formula na nagpapalakas sa iyong vascular system, sumusuporta sa balanse ng hormone at nagpapalusog sa iyong katawan sa paraang idinisenyo itong alagaan. Walang synthetics, walang side effects, pagkain lamang sa hilaw at makapangyarihang anyo nito. Gayunpaman, kahit sa lahat ng mga benepisyong ito, mayroong isang alalahanin na madalas kong marinig mula sa aking mga pasyente. Ito ay isang balidong alalahanin at karaniwan itong ganito. Pero Dok, hindi ba mataas sa taba ang mga mani? Hindi ba't magpapataba iyan sa akin? Ito ay isang magandang tanong at ang katotohanan ay maaaring makagulat sa inyo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano talaga ang kailangan ninyong malaman tungkol sa taba control sa bahagi at kung paano gamitin ang gawin na ito sa matalinong paraan. Pero Dok, hindi, di ba? Mataas sa taba ang mga mani. Karaniwan ang alalahanin na iyon tungkol sa taba at lubos ko itong nauunawaan. Marami sa aking mga pasyente ang lumaki sa panahon ng low-fat diet craze, kung kailan sinabihan tayo na ang taba ang kalaban. Kaya kapag iminumungkahi kong kumain ng mani, araw-araw, ang kanilang unang reaksyon ay karaniwang pag-aatubili. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang mga taba na matatagpuan sa mga mani ay ilan sa mga pinakamalusog, pinakaprotektibong sustansya na maaari mong ilagay sa iyong katawan, lalo na habang ikaw ay tumatanda. Hindi ito ang mga taba na bumabara sa iyong mga ugat o nagdaragdag ng matigas na taba sa tiyan. Ito ay mga unsaturated fats, omega-3s, at monounsaturated fats na tumutulong na mapababa ang pamamaga, i-regulate ang kolesterol at suportahan ang iyong puso. Gumaganap sila tulad ng mga panloob na pampadulas na pinapanatiling makinis at nababanat ang iyong mga daluyan ng dugo upang malayang dumaloy ang dugo, kabilang na kung saan ito pinakamahalaga sa panahon ng pagtatalik. Higit pa rito, ang mga taba na ito ay mahalaga para sa paggana ng utak at produksyon ng hormone. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na focus, pinabuting memorya, at mas balanseng antas ng testosterone. Kaya kapag kumakain ka ng isang dakok ng mga mani na ito, araw-araw hindi ka lang gumagawa ng isang bagay na mabuti para sa iyong kalusugang sexual, namumuhunan ka sa iyong mahabang buhay, sa iyong talas ng isip, at sa iyong katatagan ng damdamin. At narito ang katotohanan tungkol sa calories. Oo, ang mga mani ay siksik sa calorie, ngunit sila rin ay hindi kapani-paniwalang nakakabusog. Nangangahulugan iyon na mas matagal kang busog na binabawasan ang pagnanasang kumain ng mga pagkaing proseso o asukal na tunay na nag-aambag sa pagtaas ng timbang at mga isyu sa metabolismo. Isang dakok, mga 1.5 hanggang 2 onsa ang kailangan mo lang. Hindi ito tungkol sa pagkain ng mas marami. Ito ay tungkol sa pagkain ng mas matalino. Ang 96 taong gulang na pasyente na nagbigay inspirasyon sa lahat ng ito, hindi siya kumakain ng labis. Hindi rin niya binibilang ang bawat calorie. Gumawa lamang siya ng isang maliit, sinadyang pagpili araw-araw.
At sa paglipas ng panahon, nagbunga ang pagiging pare-pareho na iyon hindi lamang sa kwarto, kundi sa bawat larangan ng kanyang kalusugan. Ngunit narito ang bahaging nais kong marinig ninyo ng malakas at malinaw, hindi lamang ito tungkol sa siyensya. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na emosyonal, isang bagay na maraming lalaki ang takot sabihin ng malakas. Gusto kong pag-usapan kung ano ang nangyayari sa iyong pakiramdam sa sarili habang nawawala ang pagiging malapit at kung paano maibabalik ng simpleng pang-araw-araw na gawin na ito ang higit pa sa iyong pisikal na pagganap. Higit pa sa erections. Ito ay tungkol sa muling pagiging ikaw. Habang nakikipag-usap ako sa mas maraming pasyente sa paglipas ng mga taon, may isang bagay na paulit-ulit na lumalabas, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi sa kanilang mga mata, kanilang postura, kanilang enerhiya. Hindi lamang ito tungkol sa erections, ito ay tungkol sa pagkatao. At iyon ang dahilan kung bakit ang tunay na ibinibigay ng pang-araw-araw na gawin na ito sa mga lalaki ay hindi lamang pisikal na lakas. Ito ay ang pagbabalik ng dignidad koneksyon at isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay nawala na. Nakita ko na ito ng napakaraming beses upang bilangin. Isang lalaki sa kanyang 60s o 70s ang papasok sa aking opisina pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik, maraming taon ng pakiramdam na nahihiya o napapahiya. Minsan sumuko na siya, minsan nagdurusa ang kanyang relasyon. Minsan gusto niya lang maramdaman muli na siya ay siya. At kapag nag-uusap kami, tunay na nag-uusap, ang hinihiling niya ay hindi lamang payong medikal. Humihingi siya ng pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko tinatrato ang mga ereksyon bilang isang isyu ng kayabangan. Tinatrato ko ang mga ito bilang isang isyu sa kalidad ng buhay. Dahil kapag ang isang lalaki ay may kumpiyansa sa kanyang katawan, lahat ay nagbabago. Iba ang kanyang pagkilos. Nagsasalita siya ng may higit na katiyakan. Mas buo siyang humaharap para sa kanyang kapareha at para sa kanyang sarili. Iyon ang mas nauunawaan ng aking 96 taong gulang na pasyente si Lolo Juan kaysa sa karamihan. Hindi niya ito kailanman itinuring na isang bagay na walang halaga. Pinarangalan niya ang kanyang katawan. Nirespeto niya ito ng sapat upang alagaan ito, upang pabusugin ito, upang magpakita para dito araw-araw. At iyon mismo ang kinakatawan ng gawi na ito, hindi isang mabilisang lunas, hindi isang shortcut, kundi isang pangako, isang tahimik na pangako na manatiling buhay sa bawat kahulugan ng salita. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang magsimula. Isang dakok, isang umaga, sa isang pagkakataon. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes Hulimandaw at magaling na ihahabol din. Ginugol ko ang mga dekada sa pakikinig sa mga kalalakihan, mga lalaking tulad ninyo na sinabihan ng mga doktor ng lipunan o ng kanilang sariling panloob na boses na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagbitiw sa pagnanasa, pagiging malapit at sa kumpiyansang dati nilang taglay. Ngunit iyon ay malayo sa katotohanan. Nakita ko mismo kung paano ang katawan
kahit sa edad na 60, 70 o 80 ay gusto pa ring tumugon. Kailangan lamang nito ng tamang uri ng suporta. Kung may isang bagay lamang kayong mapupulot sa kwentong ito, naway ito iyon hindi kasira. Naaalala pa ng iyong katawan kung paano gumana. Kailangan lamang nito ng tamang mga kasangkapan, tamang panggatong at tamang atensyon. Posible ang isang bagong kabanata hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa kabataan, kundi sa pamamagitan ng pagyakap sa karunungan at pagiging pare-pareho. Kaya bukas ng umaga, kapag nakatayo ka sa iyong kusina, isaalang-alang kung ano talaga ang maaaring katawanin ng maliit na dakok ng mani na iyon. Hindi lamang ito nutrisyon. Ito ay isang pagpili na magpakita para sa iyong sarili na maniwala na mahalaga ka pa rin at nabawiin ang bahagi ng iyong buhay na akala mo ay tuluyan nang nawala. Dahil ang katotohanan ay ang lakas ay hindi lamang isang bagay na dati mong taglay. Ito ay isang bagay na taglay mo pa rin. At ngayon oras na para bumalik dito. Tunay akong naniniwala sa kapangyarihan ng pagbabahagi ng karunungan. Ano ang isang malusog na gawi na nakagawa ng pagbabago sa inyong buhay? Pakibahagi po ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng iba upang simulan ang kanilang sariling paglalakbay. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na karapat-dapat makaramdam na malakas at may kumpiyansa sa anumang edad. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang prangka at tapat na payo sa pag-navigate sa kalusugan at sigla habang tayo ay tumatanda. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at ang inyong boses ay tumutulong na panatilihing buhay ang mahalagang usapang ito. Salamat po sa inyong pagbisita.